Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Lahat ay nagulat nang tuluyang mabunyag ang katotohanan sa likod ng sunog sa Torrecampo Mansion. Sa simula, isang misteryo ito. Maraming pangalan ang napasama sa listahan ng mga pinaghihinalaan at si Edward ang unang inakusahan. Ngunit dahan-dahang lumitaw ang katotohanan. Isang maingat na inihandang bitag upang ipitin siya. Si Manang Yoli, ang matagal ng mayordoma ng pamilya, ang nagsindi ng apoy. Ngunit hindi siya kumilos sa sariling kagustuhan. Sinunod niya ang utos ni Thea. Si Thea ang tunay na utak. Naghabi ng plano ng pagtataksil at panlilinlang. Sinasadya niyang sirain ang dangal ni Edward gamit ang galit, kahinaan at sama ng loob ni Yoli upang magtagumpay ang pakana. Tinupok ng apoy hindi lamang ang mansion kundi pati ang tiwala at relasyon ng pamilya. Bawat isa ay nagsimulang gumuho sa bigat ng pagtataksil at mga lihim. Si Marge, wasak na wasak sa pagtataksil ni Paulo, ay hindi na kailanman makakapagpatawad. Ang kanyang tiwala at pag-ibig ay tuluyang naglaho. Ngunit si Jasmine, marupok at nasa kritikal na kalagayan, ay nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag hayaang tuluyang masira ang pamilya. Para sa anak, nanatili si Marge, ngunit malinaw niyang sinabi kay Paulo, magkasama sila para kay Jasmine, hindi bilang mag-asawa. Ang kanilang dating ugnayan ay tuluyan nang nawala. Ang pinakanakakatakot na katotohanan, patuloy na itinago ni Paulo ang pinakamadilim na lihim. Si Ashley ay anak nila ni Thea. Kung matuklasan ito ni Marge, kahit ang natitirang hibla ng koneksyon ay tuluyang magigiba. Kaya muling nagsinungaling si Paulo. Muling nagkubli, kahit alam niyang darating ang araw na lilitaw ang lahat. Habang lumalala ang tensyon, hinarap ni Greg si Thea. Hindi na niya kayang tiisin ang paulit-ulit na pagkakamali at mga pakana nito. Maging ang mga pangyayari noong nakaraan, nang ipagtanggol pa niya si Paulo, ay kanyang binalikan. Sa matatag na tinig, nagtanong siya, hanggang kailan magpapatuloy ang panlilinlang? Hanggang kailan dudungisan ang pangalan ng pamilya? Sinubukan ni Thea na ipagtanggol ang sarili. Ngunit para kay Greg, sapat na ang minsan. Lalo na kung paulit-ulit na nauulit ang pagtataksil. Sa matinding galit, hinawakan niya ang mukha ni Thea at mariing sinabi, siya pa rin ang may kontrol at kung muling sisirain ang pangalan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na palayasin ito. Samantala, lalo pang nagngit-ngit si Edward. Hawak ang bote ng alak, tumayo siya sa harap ng malaking portrait ng pamilya, simbolo ng kanilang perpektong imahe. Ngunit sa likod ng larawang iyon ay nakatago ang pagtataksil, panlilinlang, at mga lihim. Sa bugso ng galit, binuhusan niya ng alak ang portrait, hayagang ipinakita ang kanyang puot at pagkadismaya. Nasaksihan ito ni Manang Yoli, nagmamadaling nilapitan upang pigilan siya. Ngunit para kay Edward, wala nang saysay ang pagtatakip. Mas mabuti nang makita ng lahat ang katotohanan na matagal nang gumuho ang pamilya Torrecampo, ngunit ito pa lamang ang simula. Sa ilalim ng lahat ng pangyayaring ito, mas malalim na plano ang umuusbong. Malapit nang muling matupok ang mansion at lahat ng mata ay babaling kay Edward. Siya ang huling nakitang nagwawala, kaya't madali para sa lahat na paniwalaan na siya ang may sala. Ngunit ang katotohanan ay iba. Si Manang Yoli ang nagsindi ng apoy, hindi sa sariling kagustuhan, kundi sa utos ni Thea. Ang plano ni Thea ay tuluyang ipitin si Edward. Magpapatotoo si Yoli na nakita niyang binuhusan ng alak ni Edward ang portrait. Isang relo pa ang gagamitin bilang peking ebidensya upang gawing perpekto ang bitag. Sa kaguluhan, isang saksi ang naiiba. Si Marge. Alam niyang inosente si Edward sapagkat sa oras ng sunog, kasama niya ito, nagbibigay ng kaaliwan. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Mula sa abo,
Si Marge ay muling babangon, mas matatag kaysa dati. Sa kanyang tabi ay si Edward at magkasama silang maghihiganti laban kay Thea at sa buong pamilya Torre Campo. Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng apoy ay namamatay. May mga liyab na muling bumabangon mula sa abo, hindi upang magbigay liwanag, kundi upang muling tumupok bilang apoy ng paghihiganti. Sa isang tensyonadong sandali, mariing hinawakan ni Greg ang mukha ni Thea at buong galit na idineklara na siya pa rin ang may kontrol. At kung muling dudungisan ni Thea ang pangalan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na palayasin ito. Samantala, lalo pang nagngit-ngit si Edward. Hawak ang bote ng alak, tumayo siya sa harap ng malaking portrait ng pamilya. Simbolo ng kanilang perpektong imahe. Ngunit sa likod ng makintab na larawan ay nakatago ang pagtataksil, panlilinlang at mga lihim. Sa bugso ng galit, binuhusan niya ng alak ang portrait, hayagang ipinakita ang kanyang poot at pagkadismaya. Nasaksihan ito ni Manang Yoli at nagmamadaling lumapit, pilit na pinipigilan si Edward. Ipinangako niyang lilinisin ang lahat upang hindi mapansin ni Greg. Ngunit para kay Edward, wala nang saysay ang pagtatakip. Mas mabuti nang makita ng lahat ang katotohanan na matagal nang gumuho ang pamilya Torre Campo. Umalis siya, iniwan si Yoli. Dala ang paniniwalang walang kabuluhan ang mga lihim. Ngunit ito pa lamang ang simula. Sa ilalim ng lahat ng pangyayaring ito, mas malalim na plano ang umuusbong. Malapit nang muling matupok ang mansyon at lahat ng mata ay babaling kay Edward. Siya ang huling nakitang nagwawala, kaya't madali para sa lahat na paniwalaan na siya ang may sala. Ngunit ang katotohanan ay iba. Si Manang Yoli ang nagsindi ng apoy, hindi sa sariling kagustuhan, kundi sa utos ni Thea. Ang plano ni Thea ay tuluyang ipitin si Edward. Magpapatotoo si Yoli na nakita niyang binuhusan ng alak ni Edward ang portrait. Isang relo pa ang gagamitin bilang pekeng ebidensya upang gawing perpekto ang bitag. Sa kaguluhan, isang saksi ang naiiba. Si Marge. Alam niyang inosente si Edward sapagkat sa oras ng sunog, kasama niya ito, nagbibigay ng kaaliwan. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Mula sa abo, si Marge ay muling babangon, mas matatag kaysa dati. Sa kanyang tabi ay si Edward at magkasama silang maghihiganti laban kay Thea at sa buong pamilya, Torre Campo. Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng apoy ay namamatay. May mga liyab na muling bumabangon mula sa abo, hindi upang magbigay liwanag, kundi upang muling tumupok bilang apoy ng paghihiganti. Sa likod ng insidente, mas malalim na plano ang nabuo. Malapit nang matupok ang Torre Campo Mansion at sa paningin ng lahat, si Edward lamang ang magiging salarin. Siya ang huling nakitang nagnitngit, kaya't madali para sa lahat na paniwalaan na siya ang may kagagawa ng sunog. Ngunit ibang-iba ang katotohanan. Si Manang Yoli ang nagsindi ng apoy, hindi sa sariling kagustuhan, kundi sa lihim na utos ni Thea. Ang plano ni Thea ay tuluyang ipitin si Edward. Inihanda ni Yoli ang ebidensya. Ipapahayag niyang nakita niyang binuhusan ng alak ni Edward ang portrait ng pamilya. Isang relo pa ang gagamitin bilang pekeng patunay upang gawing perpekto ang bitag. Napakakumbinsing ng kwento na madali para sa lahat na paniwalaan na si Edward ang may sala. Tuluyang matutupok ang mansyon kasama ang pagbagsak ng kayamanan at reputasyon ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang saksi na naiiba. Si Marge. Alam niyang inosente si Edward sapagkat sa oras ng sunog, kasama niya ito, nagbibigay ng kaaliwan. Mula rito, nagsimula ang bagong kabanata. Habang bumabagsak ang pamilya Torre Campo, unti-unting babangon si Marge mula sa abo. Magiging mas matatag, muling makakamit ang kapangyarihan, at sa kanyang tabi ay si Edward. Magkasama silang maghihiganti laban kay Thea at sa buong pamilya Torre Campo. Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng apoy ay namamatay. May mga liyab na muling bumabangon mula sa abo, hindi upang magbigay liwanag,
kundi upang muling tumupok bilang apoy ng paghihiganti. Muling pinagtibay ni Greg ang kanyang kapangyarihan sa loob ng mansion. Hindi niya hinayaang mawala ang lugar ni Regina at tiniyak na nananatiling buo ang kanyang impluwensya. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat sa ilalim ng abo ng nasunog na mansion ay nakabaon pa ang maraming lihim. Unti-unti itong lilitaw tulad ng apoy na hindi mapipigilan. Lalong uminit ang sitwasyon sa loob ng pamilya Torre Campo. Hindi na nanahimik si Edward. Napansin niyang palaging pinoprotektahan ni Greg si Paolo, kahit mali ito. Dahil dito, tuluyan siyang nag-aklas laban sa kanyang ama. Nauwi sa halos pisikal na labanan ang kanilang pagtatalo. At sa nakakagulat na sandali, si Edward ang unang sumuntok kay Greg. Agad namang sumugod si Paolo upang pigilan ang away. Umalis si Edward sa galit, ngunit kalaunan ay bumalik upang humingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Greg. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at naglalagablab na puot. Alam niyang ang pag-aaklas ni Edward ay may mas malalim na plano. Sinubukan ni Regina na ipagtanggol ang kanilang anak, ngunit sarado na ang isip ni Greg sa anumang paliwanag. Mahigpit siyang kumapit sa kanyang awtoridad, tumatangging unawain ang damdamin ng sariling pamilya. Ito ang simula ng pinakadelikadong kabanata. Sapagkat kapag natuklasan ni Marge ang katotohanan, siya mismo ang magiging pinakamalaking kaaway. Ang babaeng minsang nagmahal at nagtiwala, ngayon ay maaaring maging pinakamatinding karibal. Samantala, nang malaman ni Thea na nagkamalay na si Jobert, agad siyang nagtago. Para bang may lihim na humahabol sa kanya, handang sumabog anumang oras. Bumalik si Marge sa mansion, puno ng galit at hinala, at direkta niyang hinarap si Thea. Mariin niyang tinanong kung ano ang tunay na nangyari. Kalma namang iginiit ni Thea na aksidente lamang iyon. Ngunit alam ni Marge na nagsisinungaling siya. Pinilit niyang ipagtapat si Thea, ngunit lalo lamang itong lumubog sa katahimikan. Muling hinarap ni Marge si Paolo. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa insidente ni Hobart, ngunit lalo lamang tumindi ang hinala ni Marge. Binalaan niya si Paolo. Kung may tinatago siya, kung muli siyang magsisinungaling, hindi niya ito kailanman mapapatawad. Ipinagpatuloy ni Greg ang kanyang investigasyon sa sunog, determinado na matuklasan ang katotohanan. Bawat lihim ay unti-unting lumilitaw at bawat kasinungalingan ay nagdadala ng bagong pagkawasak. Samantala, tahimik na kumikilos si Paolo. Maingat, walang iniwang bakas. Lahat ay bahagi ng mas malalim na sabotan. Ang kanyang layunin, tuluyang wasakin ang lahat, lalo na si Marge. At sa katahimikan, muling sumulpot ang isang tanong. Noong gabing natrap sina Paolo at Thea, may nangyari ba talaga sa kanila? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isip ni Marge, lalo na matapos matuklasan ang kanilang pagtataksil. Sandaling natigilan si Paolo, ngunit mabilis niyang itinanggi. Mabigat ang kanyang sagot, sapagkat alam niya, isang katotohanan lamang ang makakasira sa lahat. Sa likod ng lahat, may isang tahimik na saksi, si Manang Yoli. Alam niya ang katotohanan ng gabing yon. Kapag nagsalita siya, ang kanyang mga salita ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng pamilya. Kaya ang tanong, sino ang paniniwalaan ng lahat? At sino ang tuluyang mawawasak? Ang misteryong ito ay kumakalat na parang apoy sa loob ng pamilya Torre Campo, mga liyab na handang tumupok sa lahat. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.